Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ipinakilala si Jesus bilang salita na mula pa sa simula ay kasama ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay, at ang buhay na ito ang naging liwanag natin lahat. Ipinakikita din dito na dumating si Jesus sa sariling bayan, ngunit marami ang hindi kumilala sa Kanya. Sa ating buhay ngayon, marami din pagkakataon na hindi agad natin nakikilala ang liwanag ni Kristo, lalo na kapag nasa mga problema, takot o kasalanan. Ngunit pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang Diyos ay hindi mananatiling malayo. Kasama natin siya sa ating mga pagsubok. Kaya, nawa ay huwag lamang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, kundi isabuhay ang kanyang liwanag bilang mga tumanggap sa Kanya at sa Kanyang mga biyaya. Ating din isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Jeremy Medina, Janelle Araneria, Renz Andre Canteraria, Mark Jason Salutes, Jerwin Prias at Cyril Faye Polcan. Magsitayo po tayo lahat at ating awitin ng pambungad na awit. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po'y nalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat na nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin ninyo ang buong puso ang Panginoon ng buong inyong lakas at ng buong inyong lakas. Ito ang una at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Umiinom ang isal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga sangkot sa isa't isa. Na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at iting sarili namin kagalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na bawalan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Kaawaan kayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahilingan. Makapangyarihang Diyos na aming Ama, inihayag mo po sa amin ang tunay na liwanag sa pamamagitan ng iyong nagkatawang taon na salita. Itulog mo po na ang liwanag na dulot niya ay mag-alab sa aming mga puso upang magbigay sa amin ng inspirasyon at pag-asa ng kalungan at kalakasan sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng aming paglilingkod. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo na namin makapangyarihan ng Diyos. Kami pinagpasalamat sa pagkataon na ito na kami narito sa iyong bagay panalangin upang isagawa ito pinakamataas aming pagpasalamat
Naway patuloy mong bigyan ang aming mga nagkakaisang panalangin at ipagkaloob mo nawa sa bawat isa sa amin. Ganoon din po sa aming mga kapatid na ngayon nagpapasalamat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na kina Jeremy Medina, Janelle Aranelia, Renz Andre Candelaria, Mark Jason Salodes, Jerwin Reyes at ganoon po sa aming kapatid na si Cyril Ray Palgar. Nanaway patuloy mo na sila ng pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanyang buhay at patuloy mo din sila pagkabayan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ganoon din po sa First Sunday Mass sponsor na ito'y pinapangunahan sa pamilya ni Konsehal Edgar Perlas, Dante Regania, Marivic Gabonilas, Jaime Rianzares, Marit Candelaria, Wilson Saludes, Marshall Saludes, Pacincia Medina, Lorenio Saludes, Reste Candelaria, Patrocinia Recania, Maring Chris Ariola, Narcisa Hironaga, Ronel Recania, Gina Lagusta, Lordelisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Edwin Rector, Alexander Saludes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Julen Arizapa, Jeffrey Perlas, Mark Rianzares at ganoon po sa pamilya ni Vanessa Lagusta. Nanaway puspusin mo sila ng iyong buuhan at biyaya at patuloy mo silang gamitin instrumento o Diyos upang ihayag ang iyong kadakilaan dito sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay sumagitan na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na puno ng awa sa aming patuloy na pagtipon at pagsagawa namin itong pinakamataas namin at pasalamat sa iyo. Idinadulog din po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Naway patuloy mo silang kaawaan, bigyan ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maydin Villavicencio, Ruby Saludes at yun din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lurdo. At ang lahat ng ito ay sumagitan niya sa Kristong aming Panginoon. Amen. Tayong nanalangin, O Diyos na walang hanggan, amin din po inaalaala sa gitna ng aming pagtitipon dito ngayon, ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sa makabilang buhay na. Lalong-lalo na ang kaluluwa ni Don Derek Maligang na nawa, O Diyos, sa kanyang paglakbay tungo sa kabilang buhay ay ipagkaloob mo nawa sa kanya ang tanglaw upang masupungan niya ang buhay na walang hanggan. At ang lahat ng ito'y sumagitan niya sa Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat ng ating pakinggan ng mga pagbasa. Pinapakita sa unang pagbasa na hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit sa mga panahon tayo nahihirapan. Kahit ang bayan ng Israel ay nagkamali at nalayo sa Diyos, inahanap pa rin ng Panginoon at ibinabalik sa kamo ng Diyos. Ipinapakita na ang Diyos bilang isang ama at pastor, inalalayan niya ang mga may hina at pinupunasan ang luha ng mga nasasaktan. Kaya bilang mga mananampalataya, palagi tayong manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremiah, Kabanata 31, nagsisimula sa talata 7 hanggang talata 14. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ni Yahweh, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan ko muli ang iyong panderita
at masaya kang makikisayaw, muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halikayo, umakyat tayo sa Sion kay Yahweh na ating Diyos. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinagdadakilang bansa. Magpuri kayo at iyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Ang mga nalabi sa Israel, narito sila ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok na sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay. Ang mga inay pasususuhin pati yaong malapit ng mga anak. Sila yung talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang dadaan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, paparaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang mga bansang pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh, at ipahayag ninyo ang malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa, sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob, at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib na kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis, ang maraming pakahan at kawan ng tupa. Matutupad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na isang muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati ang binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ng kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote, mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinagmalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
mula sa Diyos. Kahit hindi natin napapansin, pinapangalagaan niya tayo at pinibigyan ng lakas at gabay sa araw-araw. Kaya sa halip na mag-alala sa mga problema, dapat nating ituon ang ating mga puso sa pagpapasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa Kabanata 1, nagsisimula sa talata 3 hanggang 14. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kaniyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukala ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may maging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang lahat ng salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak paghirang sa Kanya. Ang Espiritu ng katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating hinirang hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa
sumainyo. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan sa Kabanata 1, nagsisimula sa talata 10 hanggang talata 18. Maghati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa gawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nainirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapangan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon, ito yung unang linggo ng bagong taon. At sa ating pagtitipon ay ipinapahayag sa ating mga pagbasa ang patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sa unang pagbasa natin na binasa kanina mula sa aklat ni Propeta Jeremias na nagsabi na titipunin ni Yahweh ang kanyang mga nilikha. Lahat ay aakyat sa bundok ng Sion upang magiging kasama ni Yahweh. At sa ating pangalawang pagbasa naman, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay ipinapahayag niya rito yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ang layunin ng Diyos ay ang pagkaisahin ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nasa langit at nasa lupa. Ibig sabihin, ang intensyon ng Panginoon ay talagang tayo ay lahat ay magiging kasama sa kaharian ng ating Panginoon. At sa ating banal na Ebanghelyo, ang salita ay nagiging tao. Ang salita ay nagiging kasama natin, naninirahan sa atin. Nagiging kaagapay o kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung pagod na ating nararanasan, yun din ang nararanasan
ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ipinadala niya ang kanyang sariling anak para sa ating lahat. Dahil noong panahon, ang Diyos ay naikipag-usap sa nagkaiba't ibang paraan. Kaya sabi nga dito sa ating banal na Ebanghelyo, kailan may walang nakita sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay naikipag-usap sa nagkaiba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng lumiliyab na apoy, sa pamamagitan ng panaginip, ganun nagpapakita at nagpag-usap ang Diyos. Pero dahil sa layunin ng Diyos na tayo'y pag-isahin, ay yung salita ay nagiging katawang tao, nagiging tao. Pero ang mahirap ay, sabi dito, nasa sanlibutan ang salita. Nilikha niya ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ibig sabihin, ipinadala sa atin yung ilaw, ngunit hindi natin tinanggap yung ilaw. Tulad ba ng isang kwento, ng isang pamilya? Dahil sa patay sindi ng kuryente, ay para sabi nila ay mas maganda pang wala na lamang na kuryente. Kunting ito na sa gasera at kandila. Tulad sa atin na patay sindi din yung ating ilaw dito sa Marinduque. Para nasasanay na lamang sila sa gasera, kandila. Hanggat sa dumating yung panahon na yung kumpanya ng isang kumpanya na nagtatakid ng kuryente ay nag-alok sa kanila. Sabi ay, pwede bang sakira natin ng kuryente yung bahay ninyo? Libre sa loob ng 3 buwan. Walang bayad. Basta lamang ay mapailawan kayo sa inyong pintuan at sa ganun ay lumiwanag yung inyong kapaligiran. Nagiging sagot ng pamilya ay sabi nila, ay huwag na. Dahil nasasanay naman kami sa gasera, kandila. Ibig sabihin mga kapatid ay minsan sa buhay nating mga tao ay tayo nasasanay na sa dilim. Kaya tayo ay patuloy lamang na namumuhay sa dilim. Pero nung ipinadala si Kristo sa buhay sa sanlibutan ay nagkakaroon ng liwanag. Ngunit hindi natin siya nakikilala, hindi natin siya tinanggap ang liwanag na ipinadala sa atin. Sabi nga dito, naparito siya ng kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Tayo mga kapatid ay nasasanay sa mga bagay na kung saan ay hindi ayon o akma sa kalooban ng Panginoon. Gusto lang natin na nanatili tayo kung ano yung ating nakasanayan. O kung ating balikan yung kwento ay dumating ang panahon na napadapa yung bunsong anak ng pamilya iyon. Nagkasugat at doon nila napagtanto na mahirap pala ang tahanan pag madilim. Kaya napagtanto ng pamilya na sila ay magpatakip na ng kuryente. Nung nagkaroon na sila ng ilaw ng kanilang tahanan, doon nila nakikita sa loob ng kanilang tahanan ay marami na palang nangyayari na hindi nila napapansin. Nakikita nila sa isang sulok na malikabok na pala. Nakikita nila sa kanilang dingding na nabibitak na pala. May crack na pala sa kanilang dingding. Nakikita nila yung ganda ng liwanag, ang dala ng liwanag na kung saan nasa kanilang tahanan. Ibig sabihin, nagiging maaliwalas yung kanilang pamumuhay. Mga kapatid, kung hayaan natin si Kristo sa buhay natin ng mga tao, tanggapin natin siya ng buo, doon tayo magkakaroon ng kaliwanagan. Magiging maaliwalas yung ating pamumuhay. Kung ating tatalikdan ang buhay na sa buhay ng dilim, ay tayo ay magkakaroon ng kapanatagan sa ating mga kalooban. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay tayo magiging kasama
sa kanyang kaharian na kung saan andun yung buhay na walang hanggan. Ito yung pangako ng Panginoon. Kaya nga lamang, kinakailangan natin na tupdin ang kalooban ng Diyos. Dahil nung una, sa ating unang pagbasa, gusto talaga ng Diyos na magiging kasama niya ang kanyang nilikha sa sanlibutan. At sa ating pangalawang pagbasa, gusto niya na ang lahat ng nilikha niya sa langit at sa lupa ay magkakaisa. Pero paano ito may sa katuparan? Ipinadala ang kanyang nag-iisang anak para magiging kasama natin ang salita na nagiging tao. Pero minsan ay dahil na tayo nasasanay sa mga bagay na kung saan doon tayo para mga natin komportable. Diba? Bakit yung tao ay mas madaling magmura kaysa magdasal? Ano yung pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Bakit ang tao ay mas madali sa kanilang magmura kaysa magdasal? Ano? Dahil susubukan ko yung aking mga sakristan, mga kasama ko, pag may mga handaan ay talagang sinusubukan ko. O sige, ikaw magdasal. Yung iba ay talagang pag sabihin ay magdasal ay iba ay nalabas, naiwas. Bakit? Pero yung iba, kung una yung magmura araw-araw, diba? Kung una yung magmura, magsigawan araw-araw. Bakit kaya? Anong pagkakaiba? Dahil yung pagmumura ay araw-araw natin ginagawa. Ibig sabihin, nakasanayan natin, ito yung pinapractice natin. Pero subukan kaya natin na magdasal araw-araw. Bilang refleksyon talagang hindi naman may iwasan. Dahil yung pag sabihin, manalangin ka para sa mga pagkain, ay talaga namang ayaw. Anong hirap dukalin sa pagkaupo, talaga namang, ay Father, sa sunod na. Ay ako naman ay talagang sadyang makulit. Ay sa sunod na samahan, ganun pa rin. O ikaw na naman, ay sabi mo sa sunod na. Ay sa sunod na Father, hindi pa ako handaan. Di ba? Pero ang paggawa ng hindi tama, ang pagmumura sa mga ay napakadali sa atin. Subukan natin sa buhay natin mga tao. I-practice natin sa buhay natin yung magdasal na magdasal para magdasal. Nang sa ganun ay sa pamamagitan nito ay makasanayan natin na may sa buhay yung salita na nagiging tao, nagiging kasama natin na nagbibigay sa atin ng liwanag. Diba? Dahil kung tayo nasasanay sa liwanag, dapat nabubuhay tayo sa liwanag. Pero kung tayo nasasanay sa dilim, ayaw natin ng liwanag, gusto natin ng dilim. Kaya ito isang paanyaya sa bawat isa sa atin ngayon sa umagang ito na sa ating pagtitipo naway panatilihin natin yung liwanag na dala ni Kristo sa buhay natin mga tao. Nang sa ganun ay mamuhay tayo ng maaliwalas na sa pagdating ng panahon ay magiging kasama niya tayo sa kanyang kaharian kung saan naroon ang buhay na walang hanggan. Ito yung pinakalayunin ng Diyos at naway ito yung magiging layunin din nating mga tao. Hindi lamang yung ang layunin natin ay yung mga panandalian natin dito sa sanlibutan. Dahil ang lahat ng bagay na narito sa sanlibutan ay lahat ay mapaparang. Lahat ay mawawala. Lahat ng ito ay panandalian lamang. Kaya dapat ang magiging isa sa layunin natin mga tao, yung life after death. Yung pagkatapos natin dito sa sanlibutan ito. Dahil may pangako ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Ito yung pagsusumika pa natin mga kapatid. Kaya nawa, tanggapin natin ang liwanag na dala ni Kristo. Isa sa buhay natin ang katuruan ng ating Panginoon upang sa ganun tayo'y maging kasama niya sa kaharian na kung saan naroon ang buhay na walang hanggan. Nanawa sa lahat sa ating pagtitipon dito ngayon, naway ang liwanag ni Kristo ang siyang patuloy na mananatiling maghari sa bawat isa sa atin upang patuloy natin mapaglingkuran ng tapat at buo at bukal sa ating kalooban ng ating Panginoon sa Jesus. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sabay-sabay po nating sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan na lumikha Lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos na totoo buwan sa Diyos na totoo. Inianak hindi likha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalaman siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ng nagdaheting tao. Ipinakasamunusan ng alam sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na patay at nilibig, at nilinabuhay sa ito araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakit siya sa langit na nalulok sa kanyang Ama, at muli darating ang luwalhati upang kukuha ng pagbubuhay ng kapatay at ang hari niya walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoong tagapagbigay ng buhay na nagbubukas sa Ama. Sinasamba siya ng luwalhati kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesia Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag at pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwad po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, ating pong ilitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos ng kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Pilipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Porlares, ang aming obispo Diocesano na si Arnold Damayan at ang aming pare, si Reverend Father Randy Mathos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng mamatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapakasiwaan nilang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo naming pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at may isang katuparan naman nila ang kalayaan, kapayapang kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya. Lalong-lalo na sa First Sunday Mass sponsor na si Consial Elder Perlas, Dante Ricanya, Maribel Gabonila, Jaime Riazares, Marijo Candelaria, Wilson Saludes, Marshall Saludes, Pasencia Medina, Florenio Saludes, Resty Candelaria, Patrocinia Ricanya, Marie Cris Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricanya,
Gina Labosta, Flor de Lisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Saludes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jane Arizapa, Jeffrey Perlas, Mark Riazales, and Vanessa Labosta at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang ang kanilang kaarawan na sina Jeremy Medina, Janelle Aranilla, Renz Andre Candelaria, Mark Jason Saludes, Jerwin Prias, and Cyril Ray Falcan. At sa kongregasyong ito, digin at tanggapin nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali. May kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylen Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumkabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Lalong-lalo na si Don Derek Malela. Isinasamo namin ipagkalooban sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at tahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating naman na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin. Alang-alang sa kanya ay aking pamumuhay upang makagitan para sa amin. Siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ang pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng tulong ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, madalang alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsupo po.
Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga kapatubang na lingkod ay nag-aalay sa iyo, ito mo sa isang na aming pagkalang ng utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ang tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami matatanggap ito ay mapundot sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito daw ay aming hinihiling spiritual upang kami tatanggap ito ay mapagsilang matinago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagpatuloy po ng ating pag-ibig itong banal na Eucharistia. Ang lahat ng ito inialay natin sa ating Panginoong Diyos, pasasalamat para sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin, lalong-lalo na ang biyaya ng buhay. Na sa lahat na nag-isa sa pagdiriwang na ito, naway digin ang Panginoong Diyos at ipagkaloob sa bawat isa sa atin ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating mga panalangin na inialay natin sa ating Panginoon. Ganoon din po sa lahat na naway patnubayan kayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo at ingatan upang sa ganun ay mailayo sa anumang klaseng kapahamakan. Ganoon din po sa pagpatuloy po natin itong banal na Eucharistia. Ang lahat ng ito inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon ipagpasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Lalo-lalo na kina Jeremy Medina, Janelle Aranelia, Renz Andre Candelaria, Mark Jason Saludes, Jerwin Reyes, at din po kay Cyril Faye Palgan, na naway patuloy na kayong pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang First Sunday Mass sponsor, na naway pagkaloob ng Panginoon sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Ganoon din po, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Pagkalooban nawa sila ng malakas na pangatawan at patuloy silang kaawaan ng ating Panginoong Diyos. Lalo-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Saludes, at ganoon din po sa ating kapatid na si Father Emil Lotto. At ganoon din po sa banal na misa ito, inaalaala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Lalo-lalo na ang kaluluwa ni Don Derek Malilang na naway pagkalooban naman siya ng katahimikan para sa kanyang kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Pagdating mo ang Panginoon ng ating hain sa ikapagpulit, ikalulhati ng kanyang pangalan sa ating pagputi at kunyang iglesia. Kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwing sa salisa aling lagi. Tinatag ng Panginoon ang Kaniyang lugan sa langit at ang Kaniyang paghahari ay sumasalang sa lahat.
Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan ng mga makalang. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawa ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging taong natulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagtahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkarulo, ay kinuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanya at sinabi, inumin ninyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at iinumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay ko nating ipamahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabuhay. Kaya mga Panginoon, tamang makalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagulitan sa kanyang pinagpalang pagpagkasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magulit, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kanis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamanmahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa at pagtanggap ng banal na komunyong ito ay magpuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya manahan sa amin at kami sa kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay na anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo at tanggapin itong aming tungkulin paglilingkod. Sa pamamagitan na Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, o amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
Natulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yeso Cristo tayo nalangin. Magkakaroon tayo ng mga kamay at sabay ko natin. Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin na iyong kapayapaan sa palanganan. Sa tulong ng iyong awa ay layo kami sa pagkasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yeso Kristo aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos na galing sa sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagpahuwing Panginoon na hindi